yung anak, Zoe 2.0. Si Zoe, di ba, lagi inaaway si Annalyn. Hindi naman si Annalyn ang inaaway ng anak ni Giselle. Ang inaaway naman niya si Zoe. Na pagdating sa ospital, ang Apex, ang gusto nila Zoe, sa kanila ang Apex. Tapos, sila Annalyn naman, ang tunay na anak ng talaga ni, noon, na may-ari ng Apex. Nakalimutan ko. Kasi nawawala siya. Siya talaga may-ari. Tapos dumating yung anak ni Giselle, ang gusto, pabaksakin naman yung Apex. Or mapunta sa kanila yung Apex. Ang dami na nagagawan sa ospital. Pero yung dati na nakikita ko na may revive pa sila na, Doc, I were in one part, scissor, son, ganyan pa sa Annalyn, and the brain cells of the sun, and strength. Wala nang ganun, be. Tungkol na sa pamilya. Yung ospital, yung mga nagtatrabaho doon na sikat, ay hindi man sikat, na artistang asan na yung nangyayari? Nung una, pressured pa na hindi mo na review na magaling na naman si Annalyn, tapos si Zoe. Zoe, anong ginagawa? Ganyan. Hindi na nagpa-nagre-recite ng tungkol sa gagawin, nagka-test pa sila. Kumbaga, kailangan pag tinanong kita, dahil doktor ka, alam mo yung isasagot. Si Zoe, hindi ganun. Nagkakaroon pa sila ng kompetensya about sa ospital. Ngayon, ang kompetensya, palabanan kung sino magmamay-ari talaga ng Apex Bay. Kung sino talaga yung yung totoong anak. Hilo. Kaya tuwing simula nung naumay ako, ang dami na nilang nangyayari. Tapos sabi, abot kamay ang pangarap. Tapos ang nakalagay, si Annalyn, tsaka yung nanay niya. Naabot naman talaga ni Annalyn yung pangarap niya maging doktor. Tapos, sa sobrang dami na nangyayari, na dapat nahuhuli na talaga si Moira dati pa, para siya yung direktor. Parang si Moira yung direktor. Kung nasan sila ayos. Tapos, kunyari maka-counter yung best friend ni Moira, maka-counter ka saan? Sila Annalyn, naandun po. Siyempre, magpapack up na agad si Tanga, si Moira para di mahuli. Tapos, pag kailangan naman yung huliin sila Annalyn, naandun din siya. Tapos ngayon, abot kamay ang pangarap. Ngayon, ang title, abot kamay ang pahirap. Tapos, si Zoe na, tsaka si Moira na yun, naandun sa ganyan. Nakakaloka. Simula nung time na yun, una talaga, pag talaga pumasok na yung part 1, panonoorin ko na yan. Diba? Panoorin ko na yan. Part 2, part 3, part 4. Talagang hindi ko yung ano nga yun? Fast forward. Oo, hindi ko yung pinapass forward. Putang ina, ngayon, last part. Ang isang buong, last part, dalawang mukha na lang. Kumakain si Tanga, biglang ganyan. Tapos, ang mangyayari na doon, yung mangyayari, nung nararamdaman ko, kasi nga nakakabuisit, ayoko naman mag-comment. Kung ikaw, si Pitet, nung bago pa dumating dito sa tita, mula episode 1, hinabol niya ako. Kasi gandang-ganda din siya sa nangyayari nung una, dahil nga tungkol sa ospital, tungkol sa pressure, tungkol sa ganyan. Ewan ko kay Pitet kung nanonood pa, kasi fan ako ni Pitet fan niya ako, na nung nalaman niya na talaga updated ako at simulat sa pool at nakakabisado ko pa yung nangyayari nung una na dahil pinapanood yan, gusto niya akong habulin. Hindi yan natutulog hanggang alas 3 para lang tapusin yung episode at mahabol niya ako. Pag uwi ko sa Batangas, Kuya Kim, paresan tayo na pinapanood, di ba? Kaya nga nakakainis ka, hindi ko na nga nila kung mangyayari. Ewan ko lang ngayon dahil hindi ako nakakabalik na Batangas at hindi ko siya nakikita kung nanonood pa ng abot kamay. Nakakaloka talaga. Hanggang ngayon naman, nanonood pa din ako, pero last part na lang talaga. Last part na lang. Hindi ko na papanood part 1, part 2, part 3 kasi baka mapasugod ako sa GMA Baka masabulong ako si Moira. Talagang, makikita mo doon sa mga comment, same na nararamdaman ko, na parang si Moira na nga ang director. Lalo na yung mangyayari ngayon, si Moira pagpapalit na yata ng muka, pinapupunta ng Japan. Tapos sila Moira, ay si Annalyn, tsaka si Lynette, na andoon din.